Isang pagpalang hapon po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 3, 2025 and our topics all about 3 steps to freedom. So our concepts all about sex and freedom. So alam naman natin yung sex is design ng Diyos bilang isang banal na regalo sa loob ng kasal. Ngunit ang dahil sa kasalanan, ito ay nadungisan at naging sanhi ng kahihiyan at pagkaalipin. So, ang tunay na kalayaan na hindi sa pagbibigay lugod sa laman, kundi sa pagsuko kay Kristo sa Kanya, dahil napapalaya tayo mula sa tanikala ng pagnanasa at nagiging malaya upang igalang ang Diyos sa ating mga katawan. So, our Bible readings for today is all about John chapter 8, verse 10 and 11, ASND version. Tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan na ang mga taong humahatol sa iyo? Wala na bang nagkondena sa iyo?" Sumagot siya, "Wala na po, Panginoon." At sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita kokondenahin. Umuwi ka na at huwag ka nang magkasala muli." So, ngayon dako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is Christ sets us free from sins and shame. So, ang kasalanan ay laging nag-iiwan ng mabigat na kahihiyan, ngunit sa biyaya ng Diyos or ni Kristo, ang bigat na yon ay naalis at inaalis. Dahil siya ang nagbabayad ng ating utang at nagbibigay ng bagong simula, dahil sa Kanya hindi na tayo alipin ng nakaraan. Second is Christ sets us free from condemnation. So, sa halip na hatulan tayo, si Jesus ay nag-alok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. So, walang kapangyarihan ang paratang ng kaaway kapag tayo'y nakatago kay Kristo. So, yung kalayaan ay makikita sa katotohanan ng wala ng hatol sa mga na kay Kristo Jesus. Lastly, Christ sets us free to live for God. So, hindi lamang niya tayo iniligtas mula sa kasalanan, kundi inilipat tayo sa layunin ng kabanalan. Dahil ang ating katawan ay nagiging instrumento para sa kabutihan at pagsamba, tayo ay tinawag upang mamuhay ng malaya para sa Diyos at sa Kanyang kawalhatian. So, ngayon dako na tayo sa ating application. So, may 3 steps to freedom. So, yung first is renew your mind and lifestyle. So, syempre, kailangan natin baguhin yung ating pananaw at mga nakasanayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So, yung pagbabago ng isip ay nagdadala ng pagbabago ng pamumuhay. Dahil ang bagong buhay kay Kristo ay nakikita sa mga praktikal na gawain. Second is rely on the power of the Spirit. So, syempre, hindi sapat ang sariling lakas natin upang lumaya. Dahil ang banal na Espiritu ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na lumaban at manatili sa kabanalan. Dahil sa araw-araw is kailangan nating humingi ng kanyang paggabay at lakas. And last is revisit the cross of Christ. So, yung ating tunay na kalayaan ay nasa krus, kung saan tinapos ni Kristo ang kapangyarihan ng kasalanan. So, syempre, sa tuwing tayo ay nadadapa, dapat tayong bumalik sa krus upang maalala yung kanyang sakripisyo at tagumpay, dahil ang krus ay nagpapaalala na tayo ay mahal at pinatawad na. So, ngayon dako na tayo sa ating last parts of our discussion. And our discussion talks about what does it mean to experience true freedom in Christ. So, yung totoo kasi, or yung tunay na kalayaan kay Kristo is nangangulugan ng wala ng hatol o bigat ng kasalanan sa ating puso. So, ito ay hindi lisensya upang magkasala muli, kundi biyaya upang mamuhay ng malaya sa kabanalan at pagsamba sa Diyos. So, syempre natutunan ko na ang kalayaan ay hindi ang paggawa ng lahat ng gusto natin, kundi ang kapangyarihang hindi na magpaalipin sa kasalanan. So, sa ating buhay, gagawin natin gabay ang 3 hakbang: pagbabago ng isip, pag-asa sa Espiritu, at pagbabalik sa krus upang mamuhay ng malaya at tapat sa Panginoon. So, let's pray po. Lord God, maraming salamat po dahil sa iyo ay may tunay na kalayaan mula sa kasalanan at kahihiyan. Lord God, palaging paalalahanan mo po kami na sa iyong krus ay tapos na ang kapangyarihan ng kasalanan sa aming buhay. Lord God, tulungan mo kami maglakad sa kabanalan araw-araw, umasa sa iyong espiritu at nag-aalay ng lahat para sa iyong kabalatian. In Jesus' name we pray. Amen.